Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi. Ang hindi makita ng mga mata ay pwede raw mahanap ng puso. Dahil ang puso ang magiging tulay para makita natin ang mga bagay na imposible na nating mahanap. Ito rin ang magiging daan para sa katahimikan na matagal na nating gustong mahanap. Dear Papa Dudut, hi po at itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gerald. 41 years old at nakatira dito sa Bulacan. Medyo matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi ang kwento kong ito dahil napakaraming taon na ang nakalipas mula na mangyari ito. Tungkol ito sa babaeng una kong minahal, Vina ang pangalan niya, at nakilala ko siya noong fiesta sa kabilang barangay. Nakita ko siya na nakatayo sa may malapit sa stage habang nanonood kami ng concert sa may court ng bandang hindi naman sikat. Nakuha niya kaagad ang atensyon ko. Mabuti na lang nang mapansin ko ng pinsan ko na nakatingin kay Vina. Sinabi niya sa akin na kilala niya raw ito at pwede niya akong ipakilala dito. Ganun nga ang nangyari noon, lumapit kami sa babaeng hindi katangkaran. Maputi ang kutis, singkit ang mga mata at may napakagandang ngiti sa mga labi niya. Pinakilala ko ng pinsan ko sa kanya at nalaman ko na Vina ang pangalan niya. Vina, napakagandang pangalan at bagay na bagay sa kanya. Hindi ko na nga pinalampas pa ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Gumawa ako ng paraan para mas magkakilala kaming dalawa. Mabuti na lang at hindi siya suplada at type niya rin talaga ako ng mga panahon na yon. Kaya naman nasundan ang muli naming pagkikita. Kumakain kami sa labas, minsan ay sinusundo ko siya sa trabaho at inihahatid sa kanilang bahay. Hindi ko na rin pinatagal pa at sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Hindi rin ako nabigo dahil pagkalipas ng halos isang taon ay sinagot na rin ako ni Vina, ang babae na pinakamatagal kong niligawan. Pero sulit ang lahat ng effort ko lalo na nang maging girlfriend ko na siya, Papa Dudut. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Sobrang sweet at caring niyang girlfriend. Kapag magkasama kami hindi niya hinahayaan na magkaroon ng pawis sa noo ko. Hindi rin nagpapabit-bit ng bag sa akin. Boyfriend niya raw ako at hindi isang alalay. At gusto niya na palaging nakahawak sa mga kamay ko. Ang dami na rin naming plano noon, Papa Dudut. Si Vina na rin ang nakikita kong babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nakikita ko na siya bilang nanay ng magiging anak ko. Kaya naman palaging sinusuklian ko ang lahat ng pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Palagi ko siyang sinusurpresa ng paborito niyang bulaklak na kulay pulang rosas. Pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Hindi ako mahusay magluto pero pinag-aralan ko talaga para sa kanya. At tumagal ng halos 5 taon ang relasyon namin noon. Papa Dudut, hindi perpekto ang aming relasyon dahil may mga oras na nagtatalo din kami. Pero kaagad naman naming naaayos yon. Sa aming dalawa kasi si Vina ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kaagad kaming dalawa. Ayaw niya na tumatagal pa ng ilang araw ang away namin. Kaya naman ang sabi niya ay kailangan na mas maging open kami sa isa't isa tungkol sa mga issue namin. Kung ano raw ang problema namin, mapatungkol man sa relasyon, pamilya, trabaho o sa iba pang mga bagay. Sabihin lang daw namin sa isa't isa para makapagdamayan kami. Ang sarap ng feeling na hindi ko lang girlfriend si Vina. Sa katauhan niya ay parang nagkaroon ako ng best friend na pwede kong asahan at sandalan anumang oras. Ilang araw bago sumapit ang 27th birthday ko ay isang desisyon ang nabuo ko noon para sa sarili ko, Papa Dudut. Nag-decide ako na sa araw ng birthday celebration ko ay magpo-propose na ako ng kasal sa kanya. Buo na kasi ang loob ko at tanging si Vina lamang ang nag-iisang babae na nakita ko noon na gusto kong makasama sa panghabang buhay.
Kaya naman nagpatulong ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Pati na rin sa pamilya ni Vina. Pinapunta ko sila lahat sa bahay dahil gusto ko na maging saksi sila sa magiging espesyal na araw sa buhay namin ni Vina. Mahal, nasan ka na? Tanong ko kay Vina na noon ay kausap ko sa cellphone. Kakatapos ko lang ng shift ko sa trabaho. Pinag-overtime kasi kami ng supervisor namin. Tugon ni Vina sa kabilang linya. Sige, susunduin na lang kita dyan, suhestyon ko. Wag na, magta-tricycle na lang ako, wika niya. Pero gabi na kasi, Vina, pag-aalala ko. Ayos lang kasi medyo maaga pa naman. Doon naman ako sasakay sa tricycle. Nakakilala natin para hindi ka na mag-worry. O sige na, hintay mo na lang ako dyan sa bahay at may dala akong lechong manok. Pandagdag sa handa mo. Paalala niya sa akin bago binaba ang tawag niya. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Sa wakas kasi tataas na ang level ng relasyon namin ni Vina. 30 minutes lang dapat ang biyahe mula sa pinagtatrabahoan ni Vina papunta sa bahay namin pero mag-iisang oras na ang nakakalipas ay wala pa ring Vina ang dumarating. Nag-alala na ako, lalo na nang hindi ko na makontak ang cellphone niya. Madalas kasi tinetext niya sa akin ang plate number ng tricycle na nasakyan niya pero wala akong natanggap ng mga oras na yon. Lahat kami sa bahay ay nakaramdam ng matinding pag-aalala, lalo na ang mga magulang ni Vina, kaya naman nag-decide kami na hanapin na siya. Umuwi ang mga magulang ni Vina sa bahay para i-check kung nandun ang girlfriend ko. Pumunta naman ako sa pinagtatrabahuhan niya pero ang sabi ng ibang katrabaho niya na nakita kong kakalabas lang ay nauna na raw umuwi itong si Vina. Papa Dudut, hindi ko na ma-describe ang kabang nararamdaman ko. Nagdasal ako noon na sana'y walang kahit na anong masamang nangyari kay Vina. Lumipas na nga ang 24 oras ay hindi pa rin namin siya makita o mahanap. Wala pa rin kaming Vina na makausap. Nagpatulong na kami sa mga pulis pero kahit sila hindi nila nahanap ang girlfriend ko. Wala raw makapagturo kung nasaan siya. Walang bakas kung saan siya napunta o pumunta. Iyak nang iyak ang mga magulang niya at ako naman ay sobra kong sinisisi ang sarili ko. Inisip ko na dapat ay sinundo ko na lamang siya, dapat ay hindi na lamang ako nagpahanda sa bahay para sa plano kong pagpopropose sa kanya. Dapat ay hindi na lamang siya nawala dahil sa akin. Lumipas ang mga araw na naging linggo, linggo na naging buwan. Pero wala pa rin kaming Vina na nakita. Araw-araw akong umiiyak at nagdarasal na sana'y mahanap na namin siya. May narinig ako noon na malamang daw ay patay na siya pero hindi ako naniniwala. Buhay si Vina at alam ko na babalik siya sa akin. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa unregistered number. Sinagot ko yon kaagad kasi iniisip ko na baka si Vina yon at nakikitawag lamang siya. Hindi nga ako nagkamali nang marinig ko ang boses niya mula sa kabilang linya. Hello Gerald, nasan ka? Bakit hindi kita mahanap? Nakailang balik na ako sa bahay ninyo pero palaging walang tao. Nasan ba kayo ni tita? Boses yon ni Vina. Bakas ang lungkot at pagtataka. Vina, nasan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at pupuntahan kita kaagad. Nanginginig ang boses na tanong ko. Gerald, ang lamig-lamig dito. Sunduin mo na ako please, ayoko na rito. Natatakot na ako. Sunduin mo na ako Gerald. Umiiyak na boses pa ni Vina. Sandali lang Vina at sasabihin ko kina mama na pumunta ng police station. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at susunduin kita dyan. Vina, pupuntahan kita basta sabihin mo kung nasaan ka. Hello? Hello Vina, Vina, hello? Halos magsisigaw na ako nang biglang maputol ang tawag na yon. Pumasok ang mga magulang ko sa loob ng kwarto at sinabi ko sa kanya na tinawagan ako ni Vina. Hindi sila makapaniwala pero nang i-check namin ang call history ko ay walang kahit na anong tawag ang natanggap ng araw na yon. Mula ng araw na yun ay umasa akong buhay pa si Vina, Papa Dudut. Alam ko na uuwi siya at pumunta ako sa bahay ng mga magulang niya para sabihin ang tungkol sa tawag na natanggap ko.
Bago pa ako makarating sa bahay nila ay nadaanan ko ang isang malaking puno ng nara malapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko doon si Vina. Kaagad ko siyang nilapitan at naiyak na niyakap. "Nakauwi ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin?" tanong ko. Umiling si Vina. Malungkot ang mga mata niya at maputla ang mga labi niya. "Hindi ako makauwi. Hindi ako makapasok sa bahay namin, Gerald. Tulungan mo ako, parang awa mo na, tulungan mo ako." "Paano kita tutulungan? Sabihin mo sa akin, Vina, paano?" Naguguluhang tanong ko nang makita ko siyang umiiyak na. "Gerald?" Napalingon ako kay Tita Alma, ang mami ni Vina. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ko doon malapit sa kanila at ang sabi ko ay kasama ko na si Vina. Pero nakapagtataka na bigla na lamang siyang nawala sa harapan ko. Nagsisigaw ako at pilit kong hinahanap si Vina. Alam ko na nandun lamang siya, kasama ko lamang siya kanina, pero tuluyan ko na siyang hindi nakita. Sinaway na rin ako ni Tita Alma at para na raw akong nababaliw. Tanggapin ko na lang daw na kahit kailan ay hindi na namin makikita pang muli si Vina. Papadudot, lumapit ako sa isang albularyo. Ang sabi ay tulungan niya akong hanapin ang babaeng mahal ko. May pinahid siya sa akin, may binulong na hindi ko maintindihan. Umuwi raw muna ako at magpahinga at pakiramdam ko noon ay wala akong napala pero pagod na pagod ang katawan ko. Kaya naman kaagad akong nakatulog. "Gerald? Gerald, gising!" Boses ni Vina ang gumising sa diwa ko. "Vina, mahal ko." Halos lumuluha akong niyakap siya pero nang makabangon ako, nagtaka ako nang mapagtanto kong nakahiga ako sa lupa. Bumangon ako at hinila ko ni Vina papunta sa may ilog. Alam ko ang ilog na yon, ang ilog na madadaanan bago makauwi sa bahay namin. Tinuro niya ang isang sako na nasa tubigan. "Buksan mo." Malamig ang boses na wika niya. Para bang nahipnotismo akong sumunod at binuksan ko ang sako at bago ko pa makita ang laman ay para akong napunta sa ibang oras. Nakita ko si Vina buhay kasama ng isang lalaki na kasuot ng uniform na pang security guard. May isa pa itong lalaking kasama. Kilala ko to, ang tricycle driver na kapitbahay namin at tumulong pa sa paghahanap sa nawawala kong girlfriend. Nakita ko ang kahayupan na ginawa nila sa girlfriend ko. Narinig ko ang pagmamakaawa ni Vina at naiyak na lawang at sumigaw kahit na hindi nila ako naririnig. Sumigaw ako ng sumigaw lalo na nang makita kong pinukpok ng malaking bato ang ulo ni Vina hanggang sa mabasag ang bungo niya. Wala na akong nagawa noon, Papa Dudut. Wala na. "Gerald, gumising ka." Pagyugyog ni tatay sa mga balikat ko. Doon ko nalaman na nasa kwarto pa rin ako at umiiyak at ilang ulit na binabanggit ang pangalan ni Vina. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Sigurado ako na kung nasaan si Vina at sino ang gumawa ng masama sa kanya. Papadudot, nagpatulong ako sa mga pulis na puntahan ng lugar na napanaginipan ko. Hindi ako nagkamali nang makita namin ang sako doon sa may dulong parte ng ilog. Ang sako kung nasaan ang wala ng buhay na katawan ni Vina. Hindi lang yun ang nakita doon kung hindi pati na rin ang mga ebidensya na makapagtuturo sa kung sino ang salarin sa pagkamatay niya. Nakulong ang security guard sa opisina ni Vina pati na rin ang kapitbahay namin. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ito at sana kagaya ni Vina, maging tahimik na rin ang puso ko at tuluyan ang matanggap ang kanyang pagkawala. Lubos na gumagalang, Gerald. Hindi po madaling mawala ng mahal sa buhay lalo na kung ilang taon natin silang nakakasama. Pero sana sa pagsulat mo sa aking YouTube channel ay tuluyan mo nang matanggap na hindi na kailanman babalik pa sa mundong ito ang babaeng minamahal mo. Dahil sa pagtanggap na gagawin mo ay mas matatahimik ang kanyang kaluluwa. Maraming salamat kay Kuya Gerald sa pagsulat mo at pagbabahagi ng iyong kwento. Naniniwala ako na maraming aral itong naiwan sa ating mga kaistorya na nakapakinig ng iyong kwento.
na kahit nasang lupalop man tayo ng mundong ito ay kailangan na palaging pag-ingatan ang ating mga sarili, hindi lamang sa masamang elemento, kung hindi pati na rin sa mga taong maaaring makapanakit sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers ng Kaistorya, ang pangalawa ko pong channel, at ang Papa Dudut Vlogs. Salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.